So walang duda nga po na manunood ang Japanese monster na Oya Inoue ng laban ng ating pambato na si General Casimero kontra kay Luis Neri sa June 6. Ito po ay dahil kilala si Inoue na pinapanood ang mga laban ng kanyang mga katunggali kahit tapos niya na ang mga ito labanan. At dahil minsan nang hinarap ni Inoue si Neri, kaya tiyak na aabangan niya ang laban ng dalawa. Pero syempre mas kaabang-abang ito para kay Inoue dahil dito niya masusukat ang tunay na tibay ni Casimero na siyang alam naman nating lahat na hindi pa rin siya nito tinitigilang banatan hanggang ngayon. Sa Casimero versus Neri po kasi malalaman ni Inoue kung gaano ba talaga kataas ang level ni Casimero bilang isang boksingero dahil may experience na siyang labanan si Luis Neri. Kaya kapag natalo ni Casimero si Neri ay mapagtatanto ni Inoue na may bilang talaga ang angas ng Pinas gawa ng napabagsak siya ni Neri sa round 1. Pero kapag tinalo ni Neri si Casimero nang walang kahirap-hirap ay dito din masasabi ni Inoue na malayo talaga ang agwat nilang dalawa ng angas ng Pinas. Bukod dyan ay kahit naman hindi na binibigyan ni Inoue ng pansin si Casimero at hindi niya na sinasagot ang mga banat nito, ay kung atin pong matatandaan ay kahit ang tune-up fight lang ni Casimero laban kay Yukinori Uguni noon, ay ibinunyag ni Inoue na pinanood niya ang naging laban ng dalawa. At dito niya sinabi na hindi daw pala talaga malakas si Casimero, dahilan kung bakit mas lalo lang daw siya nitong binigyan ng dahilan na wag niya na itong patulan. Giniit din noon ni Inoue na lahat daw talaga ng mga laban ng mga fighters na nakalaban niya at mga posible niyang makaharap ay pinapanood niya ng mabuti kasi pinag-aaralan niya ang mga galaw nito. Hindi daw kasi siya nang mamaliit ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila wala nga po talagang pinapakita na respeto ang WBC Welterweight World Champion na si Ryan Garcia kay Terence Crawford. Ito po ay dahil matapos niyang bumanat at sabihin na inaantay niya lang daw na bumalik si Crawford sa boxing para mabaklasan niya ang undefeated record nito, ay muli itong bumanat at sinabing ang dahilan umano kung bakit nagretiro si Crawford ay dahil sa takot nito kay Jeron Boots Ennis. Giit ni Garcia na ito daw kasi ang paraan na nakita ni Crawford upang makaiwas sa kahihiyan na sasapitin nito kapag nagtuo sila ni Ennis. Dagdag pa ni Garcia na masyado daw overrated si Crawford kasi wala naman daw itong mabigat na pinagdaanan para maging 3 division undisputed champion. Tandaan umano natin na ang mga tinalo nito ay ang bersyon ni Errol Spence Jr. na nanggaling na sa isang matinding aksidente at ang Canelo Alvarez na wala na sa kasagsagan ng kalakasan. Kaya ang hamon ngayon ni Garcia ay kung talagang matapang at magaling na fighter daw talaga si Crawford ay kailangan itong bumalik at labanan ng isang Boots Ennis na kasalukuyang nasa prime pa. Pero kung natatakot daw talaga ito kay Ennis, ay pwedeng siya na lang daw ang labanan nito kasi pareho lang naman umano ang magiging resulta pag siya ang nakalaban ni Crawford kasi tatalunin niya din daw ito. Samantala, tila nilaglag naman nga po ng Matchroom Boxing promoter Eddie Hearn ang dati niyang alaga na si Conor Benn matapos nitong lumipat sa mortal niyang karibal na Sufa Boxing ni Dana White at Turki Al-Ashik. Ayon kay Hearn ay sinubukan daw siyang bilhin ni Conor Benn matapos suhulan ng $250,000 para lang daw manahimik siya at wag magsalita ng masasamang bagay tungkol kay Ben. Pero minura niya daw si Ben dahil ilalabas niya daw talaga ang lahat ng baho nito at kaduwagan sa mga fighters. Kasi yun daw talaga ang totoo. Ayon kay Eddie Hearn ay sa totoo lang umano ay madami itong boksingerong iniiwasan ng dahil sa takot nitong matalo. At yan umano ay sila Rolando Romero, Devin Haney at Shakur Stevenson. Nanginginig daw ang mga tuhod ni Ben sa takot kapag binabanggit niya ang mga pangalan na yan na potensyal na makakalaban ni Ben. Yan daw talaga ang katotohanan ayon kay Hearn. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.